Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong hakbang ng mga makaduterteng senador. Katulad po ni Alan Cayetano, katulad na lamang po ni Marcoleta. Alam nyo, sa totoo lang, halatang halata po yung mga galawan nila. Kaya po todo rason, todo paliwanag itong si Cayetano. Siyempre, ayaw po nilang mabunyag, ayaw nilang maniwala ang taong bayan sa mga sinasabi po ni Tito Soto at ni Senador Ping Lacson. Alam nyo, kitang-kita naman po yung kanilang mga galawan ay para po guluhin o lituhin o para mabaling sa ibang usapin yung nangyayari o mangyayari po ngayong impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, para mabaling sa ibang issue yung mga pangyayari po dyan sa Senado, lalong-lalo na yung kapalpakan po nitong ni Alan Cayetano bilang isang walang kwentang Senate President sa kasaysayan po ng Senado. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, may binubuo sila ngayong subcommittee, no? Na kung saan gusto nilang pag-usapan yung tungkol sa flood control anomaly, flood control scandal, na kung saan ang gusto pong ilagay ni Alan Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay yung isang tao pong may kasong plunder. Isang tao na kung saan ay hindi mapagkakatiwalaan magmula sa kanyang mga gawa, maging sa kanyang mga pangako, maging mga salita niya, no? Katulad po nito ni Marcoleta. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa na yung magiging pinuno o magiging chairman ng Blue Ribbon Committee ay isang taong hindi mapagkakatiwalaan sa salita, maging sa pangako, maging sa gawa. Nakakatawa dahil yung magiging pinuno ng o magiging chairman ng Blue Ribbon Committee ay isang taong may kasong plunder. Saan ka nakakita ng ganon? Na ang mag-iimbestiga ay yung kaimbestiga-imbestiga. Yung maghahanap, yung mag-iimbestiga sa magnanakaw o sa mga sinungaling o mga abusadong mga politiko, di umano, ay mas higit pa. Mas higit pa, katulad po nito ni Marcoleta. Mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, nakakatawa talaga. At talagang kumbaga sa nakaka-insulto, talagang binababoy, niyuyurakan na po nitong mga senador na ito, ang ating Senado. Mga minamahal ko mga kababayan, alam ko po, kaya todo paliwanag itong si Alan Cayetano dahil alam niya na natutunugan, alam na alam, at syempre, hindi naman tayo mga bobo para hindi malaman yung kanilang mga galawan. Kaya todo paliwanag itong si Alan Cayetano, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya, kung titignan ninyo, eto, may isang video po tayong papanoorin para mas maintindihan ninyo. Panoorin muna po natin saglit. Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, i-emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi lang, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend and talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case per case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason pwede ka nang mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tingnan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila.
So yun po ang naging paliwanag nitong ni Marcoleta. Yun po ang sinasani ni Cayetano, no? Pero ang totoo, mga minamahal ko mga kababayan, yung gagawin nila, kahit hindi po magsalita, kahit hindi aminin nitong mga taong ito, yung kanilang plano, alam na po natin na talagang ang kanilang plano ay gumawa ng mga hakbang para lamang maligtas yung kanilang mga sarili, lalong-lalo na ito si Marcoleta. Kaya gustong-gusto niya na siya ang humawak ng Blue Ribbon bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil alam niya na siya ay may kasong plunder. Alam ko, nagagawa ito ng mga issue para gawa ng issue si Ping Lacson, si Tito Soto, at yung malilinis na mga senador. Magaling si Marcoleta pagdating sa mga ganong mga hakbang. Alam na natin yung laro nito ni Marcoleta. Sa lahat ng walang niyang kalbo na nabubuhay sa mundong ito, si Marcoleta na ang pinakawalang niya at walang modong abogado na senador, na kaya lamang naging senador dahil sa pera. Hindi dahil sa gustong-gusto siya ng taong bayan. Dahil sa pera. So, ganito mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na yung gagawin nila na yan ay hakbang nila para gumawa ng ibang issue, para yung issue tungkol sa kanila ay maibaling sa ibang personas. Mga minamahal ko mga kababayan, malamang at titirahin ito ni Marcoleta yung matitinong mga senador katulad ni Tito Soto nang sa ganon may rason sila o makakagawa sila na mabigat na rason na kaya sila ginaganyan dahil sila ay maka-Duterte. So, palalabasin nila na mayroong mga senador na mas magnanakaw kesa sa kanila kahit hindi naman. Kumbaga, kukuha sila ng mga peking mga saksi. Alam naman natin yan, dyan sila magaling. Humahanap ng mga peking saksi na magsasalita ng ganito, ganyan, kahit hindi naman totoo. Nagsasalita ng ganito, ganyan dahil binayaran. Alam na natin yan na meron ng mga nakahandang mga bulaang saksi etong si Marcoleta para pabanguhin yung kanyang sarili at sirain naman yung ilang mga senador na walang bahid na dungis o walang bahid na kahit anong pagnanakaw o istorya ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya gustong-gusto nito ni Marcoleta na umpisahan agad, gawin agad yung tungkol sa pag-iimbestiga ng flood control anomaly. Sa totoo lang, nakakatawa nga galit sila sa mga magnanakaw, pero nung pinapirma sila mismo ayaw magsipirma. Bakit ayaw nila magsipirma? Nung iniimbestigahan ni Lacson yung tungkol at nung magsusumite na sana ng report yung Blue Ribbon Committee tungkol doon sa pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Ba't tayo pumirma nito ni Robin Padilla, nila Marcoleta? Ba't tayo nila pumirma? Kasi alam na nila na talagang mananagot sila mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang, alam ko na itong mga nangyayaring ito, kahit ano pang gawin nito ni Cayetano, eto mensahe ko lang kay Cayetano, para paniwalaan ka ng taong bayan, Mr. Cayetano, gawin mo muna o tuparin mo muna yung pangako mong 10,000 na ibibigay mo sa amin. Tuparin mo muna para maniwala kami sa'yo. Pero kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi kami maniniwala sa'yo dahil aso ka ni Rodrigo Roa Duterte. Tuta ka, alipin ka ni Sara Duterte. Alam namin ang lahat ng hakbang ninyo ay para lamang sa iisang tao o para sa bansang China dahil isa ka din na ang tsura mo pa lang, ang lahi mo pa lang ay talagang kitang-kita na yung pagiging Chinese ninyong magkapatid. Kayo ni isang Cayetano na kung saan dramatista din. Kaya kung ako sa iyo, Mr. Cayetano, wag ka nang magsalita, wag ka nang mag-explain dahil alam na namin na lahat ng gagawin ninyo ay para lamang manggulo o para ilihis yung tunay na issue na dapat malaman ng taong bayan. So yun lang. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.